Po natin dakilang Diyos, tayo po'y manalangin manamahingin po natin ang gabay ng mga Panginoon na tayo po muli ay samahan ng dakilang Diyos sa ating po pag-aaral ng kanyang pong mga banal na salita. O mapagpalaming Diyos, sa aming pinakamahal na Jesus, minsan pa muli kami nagpapasalamat malapay noon. Hallelujah. Sa dakilang ganitong palbing ito, pinagkaloob mo sa amin, muli kaming pinagtipon mo upang ikaw ay aming pasalamatan, sambahin ang iyong marilag at banal na pangalan. Salamat po, malapay noon, sa bawat naunang yugto na ibagawa na kami pong pinagpala. Sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, damang-dama po namin ang yung katamisan ng iyong pag-ibig, malapay noon. Hallelujah. Maraming salamat sa bawat mga patutuo na patuloy po na napapakinggan, na nagpapatunay na ikaw, Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Hallelujah. O Diyos, maraming salamat. Malapay maging sa pagbibigay, siyang susi ng pagkapala. Na ito po lubos na pinagpala yung manak sa kalampong pagtalima sa iyong mga banal na utos, malapay noon. At narito kami, dakilaming Diyos, sa pag-alba salita sa ganaki, wala akong magagawa. Umasa lang po ng karunungan nagmumula sa iyo. Ilagay mo sa aking mga labi yung masalita. Taglay po ang pag-ibig mo, pagpangmiyarihan, malapay noon. At ano po mga pagkakasala po namin, ipagpatawad mo po, dakilaming Diyos. Hallelujah. So, natpanalayan po ng Lord Pastor Banghilista Rizal Almeida, sama-sama ng pinapalayas, lahat ng gawa ng kaway, demons of doubts and belief. Cast out in the name of Jesus, all trances, cast out, in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Po ating dakilang Diyos, tayo po'y makaupo at tayo po'y mag-aral ng salita ng malapay noon. Ang pinakamataas sa pagpupuwit, pagsamba, paglahati ay naukol lamang sa ating pinakamahal na Jesus. Praise the Lord. Dobling paggalang po ng mahal sa ating milad Parents in the Lord, sa ating milad Pastor Rista Almeida, na time prophet of God. At ganoon po naman ating naalala maturo at aral na iniwan sa atin ating milad stand Pastor Lina C. Almeida, sa kalamang beloved children, sa lahat po ating milad co-workers, sa ating po mga beloved preachers, sa ating po mga beloved ordained preacher, mag-isalat po ng kalamang mga sa buhay, sa inyo po mga minahal kapatiran, sa lahat po natin po mga live webcast viewers, manamahal, mapagpalang hapon po sa bawat isa atin. Praise the Lord. Po ating dakilang Diyos at tayo po tuloy-tuloy na at tayo po mag-aral ng salita ng malapay noon at basahin po natin po magiging paksa sa mga oras na ito. Dito po sa Juan, Kabanata 8:32 at Isaiah 42 verse 6 hanggang 8. Pakibasa po yung dalawang talata na yan. Dito po sa aklat ng Juan, Kabanata po 8, talatang 32. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Dito po sa aklat ng Isaiah, Kabanata 42, talatay 6 hanggang 8. Isaiah 42, 6, Ako ang Panginoon ay tumawag sa iyo sa katwiran at ahawak sa iyong kamay at mag-iingat sa iyo at ibibigay kita na pinakatipan sa bayan, na pinakaliwanag sa mga bansa, upang magdilat ng mga bulag na mata, upang maglabas ng mga bilanggo sa bilangguan, at nilang nangauupo sa kadiliman mula sa bilangguan. 8, Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan, at ang aking kalwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba, o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Amen. Amen. Palakpakan mo natin ating malapay noon. Everybody say, praise the Lord. Purihating dakilang Diyos, ang Diyos po magpala sa Kanya pong banal na salita. At ating pong pamagatan ng ating pong paksa na mahal, the truth will set you free. Ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Nabasa po natin na mahal na tanging ang katotohanan lamang ang magpapalaya sa tao. Kaya nga sabi ng mga kasulatan, dito po makikilala natin yung katotohanan sapagkat ito po ay mahayag sa buong mundo. Ang katotohanan. Kahit itago mo ang katotohanan, lalabas at lalabas ang katotohanan. Amen? Alam niyo po, manamahal, hindi naman po siguro lingid sa atin, manamal yung napabalita sa ating pong Jessica Suho, yung KMGS, manamahal, kapuso mo, Jessica Suho, na yung bata na nakagat ng ahas, manamahal na tunay nga po, ang bata po ay wala na pong pag-asa. Ibig sabihin, manamahal, siya po ay lantang gulay na halos patay na.
Pero ang pananampalataya ng kanyang ina, minamahal, ay 100% na nagtitiwala sa ating mahal Panginoon. Amen? Wala siyang inisip, minamahal, nung makagat ng kanyang anak, minamahal, wala na pong halos buhay. Ang inisip niya, itakbo sa panalagawain ng ating pinakamahal na Paisos. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya nga, minamahal, naabot sa buong mundo ang katotohanan sa magitan ng paglathala ng programa ni Jessica Suho, minamahal, yung kapuso mo, Jessica Suho. Kaya nga hindi mo maitatago ang katotohanan, minamahal, bagamat tatakpan ng kaaway ang katotohanan at ihayag ng ating dakilang Diyos ang katotohanan. Amen? Tingnan mo po naman yung pangyayari sa dako po ng Talipaw, Luzolo. Pilit na tinatakpan mo naman ang kaaway ng Diyos, ang katotohanan. Yung himala na mga kamangha-mangha ng mga dakilang bagay na gawa ng Diyos, itinatago ng kaaway. Pero naman, patuloy pa rin na gumagawa ang mahal Panginoon ng katotohanan. Manoon ka ipapahayag sa tao, manamahal, upang sila'y makalaya sa pagkabiyag ng kasalanan. Manamahal. Amen? Everybody say, praise the Lord. Tignan mo sa talatang ito. Sa Isaiah 42 verse 6, ako ang Panginoon ay tumawag sa iyo sa katuwiran at hawak sa iyong kamay at mag-iingat sa iyo at ibibigay na kita na pinakatipan sa bayan, na pinakaliwanag sa mga bansa, na pinakaliwanag sa lahat ng mga bansa. Ito yung katotohanan, minamahal. Para makita ng buong mundo, manamahal, na mayroong Diyos na makapangyarihan na kaya magligtas na kahit anumang bagay, manamahal, na gawa ng dyablo, manamahal. Kayang-kaya ng Diyos na kayang iligtas ang bawat, manamahal, kanya pong mga anak. Amen? Tignan mo, sabi ng talatang ito, pinakatipan sa bayan, manamahal, maipapakilala ang katotohanan sa lahat ng mga bansa, upang maliwanagan, sabi niya, upang idilat ang kanilang bulag na mata, upang maglabas ng mga bilanggo sa bilangguan, at nilang nangaupo sa kadiliman mula sa bilangguan. Ako ang Panginoon ay siyang aking pangalan, at ang aking kalwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba, o aking mangkapurihan sa mga larawang inanyuan. Manamahal, hindi kailanman ibibigay ng Diyos ang kanyang kapurihan sa hindi katotohanan. Amen? Tanging dito lamang sa katotohanan, ihahayag ng Diyos, manamahal, ang kanyang kalwalhatian at kapurihan para mapuri siya, manamahal, sa katotohanan. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya nga, dapat mamulat ang ating mga kababayan. Maraming mga pastors, maraming mga tinatawag na nag-aral ng mga dalubhasa sa mga Bible schools, manamahal, pero hindi po nanggaling sa puso ng Diyos. Dapat, manamahal, ang mga pastor, manamahal, na tatawagin ng Diyos ay nanggaling sa puso ng mahal Panginoon. Amen? Para, manamahal, praise God, nariyan po ang kapangyarihan pag nanggaling sa Diyos, manamahal, ang pastor, manamahal, may lakip po yan na kapangyarihan. Amen? Kaya nga, dito sa talatang ito, nababasa natin, manamahal, praise God, ito po, manamahal, ang tunay na lingkod ng ating dakilang Diyos na magdilat na mga bulag, manamahal, na kanilang mga mata. Walang iba, manamahal, na tinutukoy dito, manamahal, yung totoong lingkod ng ating dakilang Diyos na nangangaral ng katotohanan, manamahal, praise God, upang ang ating mga kababayan ay madilat ng kanilang mga mata sa katotohanan. Amen? O tingnan mo, sabi dito, sabagat hindi naman po niya ibibigay ang kanyang kalwalhatian sa iba. Kung ikaw ay nasa congregation mo, na wala naman pong mga ganitong bagay na makikita sa iyong congregation, manamahal, bakit hindi ka pa titigil dyan? Bakit hindi ka pa pupunta sa katotohanan, manamahal, upang ikaw, manamahal, ay magkaroon ng kaligtasan? Sapagkat ang sabi ng Biblia, hanapin mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Paano ka magkakaroon ng kaligtasan kung wala ka sa katotohanan? Kailangan nandito ka sa katotohanan para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang gan, manamahal. Amen. Everybody say, praise the Lord.
Kailangan nang galing sa puso ng Diyos. Sabi ng Jeremias 3:15, ang amin pong iginagalang Evangelista Ulista de Almeida, minamahal, ito po ay hinirang ng Diyos upang mangaral ng katotohanan nito. Sabagat nakita po namin, minamahal, hindi po kami maglilingkod dito sa banal na gawain ng Diyos sa katotohanan, minamahal, kung hindi po namin nakita ng aming mga mata. Marami po kami nasaksihan, minamahal, praise God, sa mamagitan ng mga salita ng Diyos ay nangyari sa amin ang mga salita ng Diyos na mga dakilang bagay, mga signs and wonders and miracles nangyari sa aming buhay, minamahal. Kaya nga, sumampalataya kami na totoo ang Diyos sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade. Totoo ang propeta ng mga Panginoon na tinawag sa banal na gawain ito, minamahal. Amen. Everybody say, praise the Lord. Basahin po natin naman Jeremias 3 verse 15. Dito po sa Jeremias Kapitulo 3, talatang 15, at bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Minamahal, bibigyan ko kayo ng pastor ayon sa aking kalooban, and I will give you pastor according to mine heart, galing sa puso ng Diyos. Amen. Ang pastor na inilagay ng ating mga Panginoon, kaya nga, hindi po galing sa karunungan ng tao. O tingnan mo na, mahal, kung hindi galing sa puso ng Diyos ang pastor sa gawain ito, na mahal, walang mga himala na ganito. Yung bata nakagat mo na, mahal, patay na. Anong ginawa mo na, mahal, sumampalataya ang kanyang mga magulang. Amen? Sumampalataya sila na walang imposible sa Diyos, nahayag sa buong mundo ang kapangyarihan ng Diyos sa banal na gawain ito, minamahal. Sabi nga ng Marcos 16, minamahal, hanggang 20, minamahal, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, natapwat ang hindi sasampalataya ay parurusahan, lalakip ang matandang ito sa lahat na managsasampalataya, magsapapalabas sila ng demonyo sa aking pangalan, minamahal, magpapagaling sila ng mga sarit-saring sakit, makainumaman sila ng mga lason, minamahal, makagatman sila ng ahas, hindi sila maano, gagabayan sila ng ating dakilang Diyos, ipapatong nila ang kalang kamay sa may sakit, sila'y magsisigaling. Amen. Ngayon, pag di mo sinampalataya ng salita ng Diyos na makapangyarihan, minamahal, wala kang buhay na walang gan. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kitang-kita naman po, minamahal, nung pinicturan pa, binalikan talaga, minamahal, praise God, sapagkat yung cobra, minamahal, na picturan po nila, nandun sa gulong. At kitang-kita po, minamahal, praise God, na totoo nga po, walang ibang nakatuklaw sa kanya, kundi yung cobra. Pero talagang ipinakita lang ng Diyos sa bawat tao, minamahal, na mayroong katotohanan. Amen? Ang salita ng Diyos, minamahal, ay katotohanan. Everybody say, praise the Lord. Minamahal, basahin po natin, pag hindi po tayo, minamahal, sasampalatayan sa ating dakilang Diyos, minamahal, paparito ang Panginoon, susumbatan niya ang sanglibutan tungkol sa kanilang kasalanan. Minamahal, praise God, hahatulan ng Diyos ang tao dito sa daigdig, minamahal, pag hindi nila pagsampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi po ng Juan 16 verse 8, minamahal, hanggang 9, talon po natin sa 13. Dito sa aklat ng Juan, kabanatang 16, talatay 8 hanggang 9, italon natin ng 13. Sa 8, at siya, pagparito niya, ay kanyang susumbatan ng sanglibutan tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa paghatol. 9, tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nagsisampalataya sa akin. Talon ng 13, gayon may kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi sa anumang bagay na kanyang marinig. Ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Amen. Everybody say, praise the Lord. Tingnan niyo po, na mahal, ang talatang ito, kundi daw po, minamahal natin na sa sampalatayanan ang mga gawa ng ating dakilang Diyos, yung kanyang maraming gawang makapangyarihan, minamahal.
tayo daw po'y mahatulan. Amen? Sabi dito, siya ng pagparito niya ay kanyang susumbatan ng sanlibutan tungkol sa kasalanan at sa katuwiran at sa paghatol. Susumbatan niya ang sanlibutan, bakit hindi kayo naniwala sa mga ginawa kong mga makapangyarihang mga himala, mga tanda, mga kababalaghan? Bakit hindi kayo naniwala? Amen? Sangkatutak na himala, manulusgan ang pinapatutuo ng mga kapatiran sa gawain ito, milyon na pinagpala ng Diyos. Bakit hindi kayo naniwala? Kaya nga, minumahal, mahahatulan po sila. Amen? Everybody say, praise the Lord. Pinakita na ang kanyang walang hanggang kapangyarihan para ang tao'y manumal wala pong maidahilan. Ang sabi po ng Roma, Amen? 1:20 yata yun. O 1:18. Pinakita niya ang kanyang walang hanggang kapangyarihan, ang kanyang pagka-Diyos. Manuals God, para ang tao'y walang maidahilan. Amen? Kaya sabi dito, tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nagsisampalataya sa akin. O tungkol sa kasalanan, bakit, minamahal? Pag hindi ka sumampalataya sa Diyos, sa kanyang mga gawa, minamahal, ikaw ay makasalanan. Amen? Sabi ng Juan 3:18, minamahal, praise God, kung hindi mo sinampalatayan ang ating dakilang Diyos, minamahal, praise God, wala kang buhay na walang gan. Kundi, ang sabi ng 36, kundi puot ang darating sa iyo. Galit, minamahal. Kung hindi mo sinampalatayanan, minamahal, ang Diyos na makapangyarihan, walang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal, God, puot ang darating sa iyo. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya, minamahal, kailangan po, minamahal, praise God, maunawaan ng ating mga kababayan. Sapagkat ito po, minamahal, ay napakahalaga, minamahal, God, ang kaligtasan. Sabi ng Biblia, manamal, basahin nga po natin, manamal, sa Marcos 16:16 hanggang 20. Manamal, ito po ay tinuturo sa atin, manamal, sapagkat ang katotohanan lamang, manamal, ang magpapalaya sa tao. Ang katotohanan lamang, manamal, ang magbibigay ng kaligtasan sa tao, manamal, praise God. Basahin po natin sa Marcos 16:16 hanggang 20. Dito po sa Marcos Kapitulo 16, talatang 16 hanggang 20. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila ay magsisihawak ng mga ahas, at kung magsiinom sila ng bagay na makamamatay, sa anong paraan ay hindi makasasama sa kanila, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila ay magsisigaling. Ang Panginoong Hesus nga, pagkatapos na sila mga kausap niya, ay tinanggap sa itaas ng langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. At nagsialis sila at nagsipangara sa lahat ng dako na gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatutuhanan ang salita pamagitan ng matandang kalakip. Siya nawa. Amen. Everybody say, praise the Lord. Manamahal, ito po ang pinangaral ng mga apostol ng ating dakilang Diyos. Manamahal, ang buong katotohanan. At kailanman hindi magbabago ang Diyos sapagkat sabi ng Hebrew 13 verse 8, manamahal, siya noon, kahapon at magpakailanman, hindi nagbabago ang Diyos. Kung paano siya gumagawa ng mga dakilang himala nung araw, manamahal, nung siya po'y nagkatawan tao, manamahal, habang siya nangangaral, kasama ang mga apostol, gumagawa ang malapay ng mga grabing mga himala, manamahal. Ang sabi ng Biblia, hindi nagbabago ang Diyos. Amen? Sa mamagitan ng mga apostol sa kanilang pangaral, naman lumalakip ang mga tanda ng ating dakilang Diyos. Sa kanyang pangalan, manamahal, ang ginagamit nila sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth, manamahal, lumpo, tumayo ka sa pangalan ni Jesus, lumalakad. Amen? Dito po, manamahal, yung bata, demonyo ng kamatayan, kamandag ng ahas, manamahal, matunaw ka sa pangalan ni Jesus. Manamal, preskat yung bata, manamal, muling nabuhay. Iniluwalang, manamal, yung isinuka lang niya yung kamandag, minamahal, ng ahas. Amen? Pinipilit pa yung nanay na ipatingin pa sa doktor, edi mabibigay ang kalulatian ng Diyos sa doktor. Amen? Ayaw ng ina. Pinagaling na naman pa yung anak ko, bakit ko pa ipapunta sa doktor? Amen? Ayaw niyang ibigay ang kapurihan sa tao.
gusto niya ang Diyos ang maluwalhati. Amen? O, tignan mo, minamahal, ipinapangaral dito minamahal ang pananampalataya. Amen? Pag minamahal, pag ganung bagay minamahal, kung walang pananampalataya tayo ating mga kapatid, inisin sana nababalisa pa. Dapat ganun, minamahal, God, ipakita natin sa ating mga Panginoon na tunay tayong sumasampalataya sa Kanya. Amen? Pag nakita natin minamahal ang himala na ng Diyos, huwag na tayo mag-alinlangan. Amen? Takbo-takbo pa natin kung saan-saan ang pag-alinlangan minamahal ay hindi po makakatulong. Amen? Kasi marami napapahamak na mananampalataya, minamahal, God, na tunay nga minamahal, na sa kanila pong pag-alinlangan, hindi nakakakilos ang kapangyarihan ng Diyos. Pero yung buo ang kanilang pananampalataya, minamahal, tignan mo, minamahal, walang bagay na mahirap sa kapangyarihan ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. At saka napatunayan na po natin sa ating buhay, minamahal, sa hindi po pagtataas, minamahal, praise God, yung pong aking anak, muli kong ipatutok, naalala ko kasi ang kabutihan ng Diyos. Alam niyo po, minamahal, sa bayan po namin, sa lugar po namin, ang nakakita sa aking anak, ang anak ko'y patay na nung masagasaan ng tricycle. Nung masalubong ko ang aking tatay, hindi na po siya umik. Sapagkat alam ko na po ang kanyang sasabihin, yumuko na lamang siya. Tinakbo na po sa ospital ng aking anak na wala pong buhay. Minamahal, tingnan niyo po, yung bata na aking anak, nagtataka siya nung dumating kami sa ospital. Alam niyo po, ang pangyayari ay hindi po ordinaryo. Kinaladkad yung aking anak ng rumaragasang tricycle. Nasa ilalim siya, ang buong katawan niya, pasa-pasa yung aking anak. Ibig sabihin, bali-bali ang buto. Pero, minamahal, praise God, subok natin ang kapangyarihan ng Diyos na walang bagay na mahirap sa Kanya. Kaya nga minsan talagang hindi natin pwedeng ilihim yung kapangyarihan ng Diyos. Noong po minamahal, nanalangin kami sa aming anak, sa malapay nun, huwag mong ipaintulot na mamatay ang aming anak. Naway madaknan po namin at buhay ang aming anak. Pagdating namin sa ospital, minamahal, narinig ko ang iyak ng aking anak. Amen? Tapos, i-x-ray nila yung aking anak. Sabi ko, pahintulutan niyo munang ipanalangin ko yung aking anak. Sapagkat tayo nga po'y sumasampalataya sa malapay no, na walang bagay na mahirap sa Kanya. Minamahal, pinagpray ko po yung anak ko sa unat panalangin po natin ginagalang Banglista Odestad Almeida. Minamahal, na walang magiging bali ng kanyang buto o fracture, minamahal, mangyayari sa kanyang utak, minamahal, sa kanyang ulo, wala pong mangyari. Paglabas ng result ng x-ray, wala pong bali ang kanyang buto, wala pong fracture, minamahal, ang kanyang pong lahat ng kanyang clear, minamahal, wala pong nangyari. Kinaladkad ka ng rumaragasang tricycle, walang mangyayari sa'yo. Within a week, minamahal, sabi pa ng anak ko, bakit tayo nandito pa? Uwi na tayo. O sige, mamaya, uwi na tayo. Sabi ko sa kanya, bukas na lang. Minamahal, pagka bukas, minamahal, dumiritso kami sa pastoral house. Nagpasalamat kami sa ating malapay noon. Amen? Pag-uwi namin, nakakala ng mga tao sa barangay namin, patay yung aming anak. Pumasok siya, within a week, pumasok sa paaralan. Nagulat ang kanyang teacher, minamahal. Ang kala ko, patay ka na. Akala nila lamayan daw siya, minamahal. Akala ko, patay ka na. Kasi kitang-kita na po ng mga tao, minamahal, yung aking anak. Yung pangyayari na yun. Pero tignan mo po, minamahal, praise God. Ang sabi ng kanyang teacher, mismo sa kanyang bibig ng kanyang guro, ang sabi niya, totoo ang Diyos niyo dyan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya nga, dapat gumising ang ating kababayan, minamahal, praise God, sapagkat ang katotohanan lamang, minamahal, ang mga ganitong mga himala, minamahal, praise God, na nangyayari sa buhay ng isang tao. Amen? Tingnan mo, minamahal, yung aking anak ngayon, 27 years old na.
6 years old lang siya nung mabangga man, ngayon 27 years old na. Kung hindi totoo ang kapangyarihan ng Diyos, walang damage. Manamahal, praise God. Pinakita lang, manamahal, na talagang kinaladkad siya kasi puro pasa yung kanyang katawan, pero wala pong siyang sugat. Malambot ang balat ng bata. Bakal ang tatama sa'yo, siminto, ibig sabihin, magkasugat-sugat yan. Pero ang kapangyarihan ng Diyos sa gawain ito, manamahal, ay kumikilos. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya nga, pag ikaw ay nasa katotohanan, manamahal, lalaki, sabi nga, sa 20, nagsialis sila at nagsipangaran ng lahat ng dako na gumagawa kasama nila ang Panginoon. Pinatpatutuhanan ang salita sa pamamagitan ng mga tanda. Tandang kalakip niya, siya nawa. Amen? Pinatutuhanan sa pamamagitan ng salita. Yung salita ng Diyos ay hindi lamang manumal mapanghikayat, kundi ito po'y may lakip na kapangyarihan. Amen? Sa bawat sasampalataya sa ating dakilang Diyos, mararanasan mo manumal ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Everybody say, praise the Lord. Marami na po kami napatunayan, minamahal, praise God, sa banal na gawain ito. Napakaraming himala. Kaya nga, magpapalabas sila ng demonyo sa aking pangalan. Amen? Dito, manumal, ilang mga demon possessed pinalabas ng ating dakilang Diyos sa kanyang kapangyarihan. Palakpakan natin ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Manumal, basahin po natin dito po sa Marcos, manumal, praise God. O Marcos 9:23 hanggang 24. Dito sa aklat ng Marcos, kabanatang 9, talatay 23 hanggang 24. Sabi dito, Marcos 9:23. At sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanya na nananampalataya. 24, pagdakay sumigaw ang ama ng bata at sinabi, nananampalataya ako, tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya. Amen. Palakpakan natin ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Naman nakita ng kanyang ama na hirap na yung kanyang anak na inaalihan ng masamang espiritu. Kaya tinanong siya ng ating dakilang Diyos, kung kaya mo, lahat ng bagay may pangyayari sa kanya na nananampalataya. Kung sasampalataya ka sa malapan, walang imposible sa kanya. Kaya naman nagmakaawa yung kanyang ama sapagkat nakikita niya ang hirap ng kanyang anak. Ang sabi ng kanyang ama, Lord God, pagdakay sumigaw ang ama ng bata at sinabi, nananampalataya ako. Tulungan mo ang kakulangan ng pananampalataya ko. Amen? Kaya nga tayo puminsan nangingi ng habag sa Diyos na dagdagan ang ating pananampalataya. Sapagkat nakita na natin, manumal, totoo, buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Kaya nga, yung masamang espiritu, manumal, praise God, sa kanyang pananampalataya, manumal, lumayas ang masamang espiritu. Pinagaling siya ng ating malapay noon sa kanyang pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ating malapay noon. Everybody say, praise the Lord. Mahal, napakaraming masamang espiritu na nalihan ng demonyo. Manalas God na talagang dito po ay hindi na po mabilang. Napatunayan po namin yung turo ng aming po malapastor. Mahal na kung may mga ganyang bagay, wala tayong bang gagawin kundi sumampalataya sa malapay noon at tayo magpuri sa Diyos. Amen? Marami kami naranasan, minimal praise God. Sa dako po ng Mangaldan, isa pong inalihan ng masamang espiritu. Nasa pananampalataya sila. Nasa pananampalataya sila, minamahal. Pero, yung kanyang mga elders, hindi niya tinawag. Yung mga kasambayan niya, takot na takot. Hindi nila kayang mapalayas ang demonyo. Ang tinawag nila ang mga manggagawa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Anong turo sa amin, minamahal? Pag may mga inalihan ng demonyo, ng masamang espiritu, magpuri sa Diyos. Nagpuri kami sa malapay noon. 2 awitin lamang, minus God, habang tinitignan namin na lilisik ang mata ng inalihan ng demonyo. Nagpuri kami sa malapay noon ng 2 awitin.
biglang bagsak, manamahal sagat, ang nanlilisik ng mata, manamahal, parang patay, manamahal, bumagsak, katulad ng bata, manamahal. Nasabi nung isa po, manamahal, ay ang lumaya sa masamang espiritu, yung bata, manamahal, parang, manamahal, bagsak na parang patay, manamahal. At doon po kami lumamit, manamahal, inilians po namin, manamahal, ang inalian ng masamang espiritu, sa unat panalangin natin bilang pastor, manamahal, pagkagising niya, magaling na siya. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya nga, yung tinuturo sa amin ng ampong ginagalang Bangalista o Lisadas Meda, manamahal, hindi po kami nagkamali, manamahal, sinampalatayan namin ang mga salita ng Diyos. Ngayon po, manamahal, kami ang nagkakamasa ng pagpapala ng ating pinakamahal na Paisos. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya nga, manamahal, praise God, kailangan po natin sa ating po mga minamahal na kapatiran, tayo po ay lubos na sumpamampalataya sa malapay noon. Faith is required to the Christian. Manamahal, sabagat ang sabi ng Banal Kasulatan, the just live by faith. Ang ganap ay nabubuhay sa pananampalataya. Hindi po tayo, manamahal, praise God, tinuruan ng ating pong ginagalang Bangalista Listas Almeda na pag tayo po ay may mga ganyang mga pangyayari sa buhay, manamahal, ay karakadakat tayo tatakbo doon sa anumang bagay na karunungan ng tao. Bagkos, manamahal, tayo po ay sasampalataya sa malapayan sapagkat pag ikaw ay sasampalataya sa Diyos, manamahal, hindi ka mapapahiya. Amen? Everybody say, praise the Lord. Manamahal, basahin po natin Mateo 21 verse 22 at Hebreo 11:6. Ito po sa Mateo Kapitulo 21, talatang 22. At lahat ng mga bagay na inyong bihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Hebreo 11, talatang 6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya manamahal, kailangan tayo po'y sasampalataya sa malapay noon sapagkat kung hindi tayo manamahal sasampalataya sa Diyos, kailanman hindi malulugod sa atin ang ating malapay noon. Amen? Kaya nga sabi ng talatang ito, at kung walang pananampalataya, hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. Amen? Dapat manamahal sa tagal po natin sa paglilingkod sa malapay noon, tumutubo na ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Everybody say, praise the Lord. Sabi nga, na siya ang tagapagbigay at ganti sa mga kanya'y nagsisihanap. Pag hinanap mo pala siya, manamahal, ng buong pananampalataya, manamahal, siya ang tagapagbigay ganti. Amen? Everybody say, praise the Lord. Sabi nga, nang nabasa natin, kung ano na po ating hingin sa pamagitan ng pananampalataya, ibibigay sa atin ang ating dakilang Diyos. Amen? Ang lahat ng mga bagay na inyong hingin sa panalangin at na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Walang pag-alinlangan. Amen? Dapat minamahal buo, hindi tayo nag-alinlangan sa kapangyarihan ng Diyos para matanggap po natin ang ating dalangin. Amen? Kung sa himala lang ng pag-uusapan natin, hindi po mabilang ang mga gawa na makapangyarihang gawa ng Diyos sa buhay natin. Yung aking pong hipag, yung anak niya pagkalabas, itim na, talong na, wala na pong buhay. Ang sabi nga ng midwife, manamahal, umiling na, patay. Pero manamahal, alam niyo po ang turo na napapakinggan, wala tayong ibang gagawin kundi magpuri sa Diyos. Mamaya, habang nagpupuri, manamahal, praise God, nagpupuri kami, mamaya, umiyak na yung bata. Yung aking kapatid, manamahal, na sinabi ng midwife, hindi pwedeng manganak ng normal sa bahay. Kailangan itakbo na, delikado na. Masigit ka pa ba sa Diyos na ang pinaglilingkuran? Sabi ko, ang Diyos namin ay totoo at buhay makapangyarihan. Magpupuri kami sa Diyos. Mamaya, lalabas na yung bata. Mamaya, manamahal, puri kami. Buong lakas, nagkaisa kami ng puri. Manamahal, umuwi na yung midwife, yung partira na lang ang natiwan. Pagpuri namin, mamaya,
umiyak na yung bata, lumabas na. Nung magkita kami yung midwife, hindi may tingin ang kanyang mukha. Amen? Sapagkat manamal ipinapakilala ng Diyos sa buong tao na may Diyos na makapangyarihan na kayang magligtas sa bawat sasampalataya sa Kanya. Amen? Everybody say, praise the Lord! Minamahal, ang sabi ng Juan 14:14 hanggang 15, basahin po natin. Dito sa aklat po ng Juan, kabanata nga 14, talatay 14 hanggang 15. Juan 14:14. Kung kayo'y magsisihingi ng anuman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. 15. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Yan po manamal ang sinabi ng ating dakilang Diyos. Kung kayo magsingi sa anuman sa pangalan ko, yaon ang aking gagawin. Amen? Hindi naman tayo papahiya ng Diyos eh. Malapay nun, huwag mong ipakita sa kanila. Huwag mong ipahintulutan. Malapay nun na kami po'y mapahiya. Gumawa ka ng mga dakilang himala para makita nila na ikaw ang Diyos na totoo na ang pinaglilingkuran. Anong sinabi mo na mahal? Sa 15, kung ako yung iniibig, tuparin ninyo ang aking utos. Dito pa rin lang natin ang kanyang utos. Anong gagawin natin? Luluwalhatiin natin ang Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. O di yung hinihingi mo, ibigay ng malapay noon. Amen. Kung hindi mo luluwalhatiin ang Diyos, paano matatanggap ang yung hinihingi? Kailangan, pupurihin mo siya, pasasalamatan mo siya, dadakilaan mo siya, ipapakilala mo sa lahat ng mga tao na ang Diyos na pinaglilingkuran mo sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay makapangyarihan Diyos na kayang magligtas kahit anumang sakit, karamdaman, kayang-kaya ng ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kailangan bakbakin po natin ang ating pong pag-alinlangan sapagkat hindi po makakatulong ang ating pag-alinlangan. Basahin po natin ang ating pong last two verse. Dito po sa Marcos 2:1 hanggang 5 at 11 at 12. At unang Juan 5:9 hanggang 11 talon sa 13. Dito po sa Marcos Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 5, talon ng 11 hanggang 12. At nang siya pumasok uli sa Kapernaum, pagkaraan ng ilang araw ay nahayag na siya nasa bahay. At marami nagkatipon, ano pat hindi na magkasya, kahit sa pintuan man at sa kanila'y sinaysay niya ang salita. At sila'y nagsidating na may dalang lalaking lumpo sa kanya na usong ng 4. At nang hindi sila magkalapit sa kanya dahil sa karamihan, ay kanilang binakbak ang bubungan ng kanilang kinaroroonan. At na ito'y kanilang masira, inihugos nila ang higaan kinahigaan ng lumpo. At pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo, Anak, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan. Dito sa 11, sa iyo ko sinasabi, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo. At nagtindig siya, at pagdakay binuhat ang higaan, at yumaon sa harap nilang lahat. Ano pat nagtaka silang lahat, at nilulhati nila ang Diyos, na nagsasabi, kailanman hindi tayo nakakita ng ganito. Unang Juan, Kapitulo 5, ang talata ay 9, hanggang 11, talon ng 13. Kung tinatanggap natin ang patutuo ng mga tao, at lalong dakila ang patutuo ng Diyos, sapagkat ito ang patutuo ng Diyos, sapagkat ito patutuo tungkol sa kanyang anak. Ang nananampalataya sa anak ng Diyos ay may patutuo sa kanya. Ang hindi nananampalataya sa Diyos ay ginagawang isang sinungaling ang Diyos sapagkat hindi nananampalataya sa patutuo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. At ito ang patutuo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Dito po sa 13, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ating mga Panginoon. Everybody say, praise the Lord. O, di mayroon tayong buhay na walang hanggan sapagkat naniwala tayo sa mga patutuo ng ating dakilang Diyos. Tayo po'y naglilingkod sa malapay na patuloy tayo sumasampalataya. Mayroon tayong buhay na walang hanggan. Amen.
Kaya nga sabi ng Marcos, minamahal, kailangan, manamahal, walisin po natin yung ating pag-alinlangan. Amen? Tingnan mo yung sambahayan, minamahal, usong-usong siya ng 4, minamahal, ang isang lumpo. Minamahal, ang sambahayan ito, minamahal, nagkaisa sila na lumapit sa ating dakilang Diyos na talagang naroon yung buong nilang puso. Unas ka na talagang nananampalataya sa ating dakilang Diyos. Anong ginawa nila? Minamahal, binakbak nila yung bubungan para mailusong nila yung lumpo, minamahal, sa harapan ng ating dakilang Diyos. Nakita naman po ng pananampalataya, minamahal, kaya nga, minamahal, nalugod ang ating dakilang Diyos. Kaya nga, pag nakita ng Diyos yung pananampalataya natin, minamahal, ano man ang ating hingiin, ay tatanggapin natin. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya nga, ang ginawa nila, minamahal, binakbak nila yung bubungan na kinaroroonan ng ating dakilang Diyos at ng kanilang masira at hinugos nila ang higaan na hinihigaan ng lumpo, na kinahigaan ng lumpo. At pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya ay sinabi sa lumpo, anak, ipinatawad ang iyong kasalanan. Sa iyo, sinasabi ko, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo. At nagtindig siya at pagdakay binuhat ang higaan at yumaon sa harap nilang lahat. Naanupat, nangagtaka silang lahat at nilalahati nila ang Diyos na nagsabi, kailanman hindi tayo nakakita ng ganito. Talaga hindi kayo makakita ng ganitong bagay, minimal, pag hindi kayo sasampalataya sa Diyos. Kung hindi hindi nyo alisin ang manumaluskat ang pag-alinlangan, kailangan bakbakin mo yung bubungan katulad ng nakaharang sa puso mo na pag-alinlangan, bakbakin mo. Ganyan makikita ng Diyos, manumaluskat. Yung pananampalataya mo naman, pag nakita ng Diyos na talagang lumalapit ka na buong pananampalataya, sa nagtitiwala ka sa Kanya, walang bagay na mahirap sa Diyos. Pagagalingin ka, manamahal, at anuman po, manamahal, ang manasgat, ginahanap mong kagalakan, manamahal, masusumpungan mo sa ating malapayan sapagkat nasa Kanya lamang, manamahal, God, ang kalayaan, manamahal, pag mahanap mo ang katotohanan. Amen? Everybody say, praise the Lord. At ang sabi nga ng ating pong last verse, manamahal, God, na nabasa, kung tinanggap natin ang patutuo ng mga tao, ay lalong dakilang patutuo ng Diyos. Sapagkat ito ang patutuo ng Diyos, sapagkat ito ang patutuo tungkol sa Kanyang anak. Ang nanampalataya sa anak ng Diyos ay may patutuo sa Kanya. At ang hindi nanampalataya sa Diyos ay ginagawang isang sinungaling ang Diyos. O, tingnan mo na mahal. Ang mga nananampalataya sa malapay Isus, sa Kanyang anak, sabi nga, walang ibang ating malapay Isus na nagkatawang tao, manamahal, na tinutukoy dito na siya po yung walang hanggang Diyos na makapangyarihan, ang ating malapay Isus. Pag sumampalataya ka sa Kanya, minamahal, tunay nga mayroon kang patutuo. Amen? Kaya nga dito, manaman lahat ng naglingkod sa malapay noon, may kanya-kanyang mga himala na naranasan sa banal na gawain ng ating pinakamahal na Isus. Napakaraming mga himala, hindi mabilang. Sabi nga ni David, hindi ko kayang ilagay sa aking daliri ang mga gawa na makapangyari mong gawa malapay noon. Amen? Everybody say, praise the Lord. Si King David mo naman, napakarami niya nakitang mga kamangha-mangha na gawa ng Diyos, hindi daw niya kayang ilagay sa kanyang madaliri. Hindi mabilang. Amen? Katulad po namin, minamahal, marakaraming mga himala. Mula nung kami po na maglingkod sa malapay noon, naranasan namin ang sangkatutak na mga himala na gawa ng ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga sabi dito, ang hindi nanampalataya sa Diyos ay kinagawang isang sinungaling ang Diyos. O, tingnan mo na, mahal. Pag di ka pala nanampalataya, sinasabi pala, sabi ng Biblia, doon pa naman sa Hebrew na binasa natin, manamahal, praise God. Ang Diyos, kayang-kayang gumawa, manamahal, matatanggap mo ang mga kahilingan mo pag ikaw ay nanampalataya sa Diyos. Amen? Ngayon, sasabihin mo, noon lang, ang Diyos na gumagawa ng mga himala, ang sabi ng Biblia, manamahal, praise God, siya ngayon, noon, kahapon at magpakailanman. Hindi nagbabago ang Diyos. Amen? Kapag sinampalatayan mo siya, manamahal, makikita mo, manamahal, magmamanipisto sa buhay mo ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Everybody say, praise the Lord. Sapagkat, manamahal, sapagkat hindi sumasampalataya sa patutuo na binigay ng Diyos tungkol sa Kanyang anak. At ito ang patutuo na binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang gan. At ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Sa 13, ang mga bagay na ito
ay sinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y may buhay na walang gan sa mga tuwid ay ang sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Amen? Yan naman, mayroon daw tayong buhay na walang gan. Patunayan natin, manawalaskat ang mga dakilang mga himala ng Diyos, manamahal. Kaya nga, sigurado, kung maglingkod tayo, manamahal, praise God, hanggang sa pagbabalik ng malapay noon, hindi po tayo, manamahal, praise God, talagang titigil, bagkos, manamahal, papahalagan po natin ang kaligtasan na ito na ibinigay ng Diyos, manamahal, sigurado tiyak ang ating kaligtasan. Palakpakan natin ating malapay noon. Everybody say, praise the Lord. Tayo po ay umawit sa malapay noon, manamahal. Awitin po natin yung tunay na Diyos. Manamahal, yung Diyos natin ay makapangyarihan at tunay. Amen? Ay awitan natin ang magmalapay noon. Hallelujah. Praise God. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, ang kalulatian at buong karangalan. At ang kapangyarihan ay walang katulad. Praise God. Purihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang at walang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang at walang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Na ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa,
ikaw lamang at wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, likhin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo na ikaw ang angay na Diyos, ikaw ay walang katulad, ika'y isa, ikaw lamang at wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, likhin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Dakilaan mo. Amen. Purihin pong ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Mga minamahal, lahat po ng mga nababasa natin sa Biblia ay magaganap at nagaganap po sa atin at tiyak na magaganap sapagkat tayo po, mga minamahal, ang tinutukoy sa banal na kasulatan na Church of the Living God. Pero mga minamahal, tandaan po natin, may panganib po, lalo na po sa mga mangangaral. Sa mga mangangaral, mga minamahal, na halimbawa nakadestino sa lugar, tapos nilians niya, mga minamahal, gumaling. May panganib sa ganun, mga magkaroon ng pride. Kaya nga, nung ipinakita sa TV yun, maminamahal, sa Jessica So, yung kapatiran nating natuklaw ng cobra, maminamahal, pinagaling ng ating mahal na Panginoon, nilianis ng preacher. Kaya may pagtutuwid kagad na ginawa ang ating beloved, mga beloved children, baka magkaroon ng pride. Kasi kahit sa Biblia, sa Lucas, Kapitulo 10, talatang 1 hanggang 3, tapos talatang 17 hanggang 20. Nung inutusan ng mahal na Panginoon yung mga baguang mga preachers, mga bagong mga alagad, nung pagbalik nila, maminamahal, tuwan-tuwa sila. Sabi, Panginoon, si Satanas nagsisusuko sa amin. Ang mga karamdaman gumagaling. Ang mga masamang espiritu ay lumalayas. Ang mga natuklaw ng ahas, hindi na mamatay. Sabi ng malapang nun sa kanila, nakita ko si Satanas na nahuhulog gaya ng lintik, gaya ng kidlat na nahuhulog mula sa langit. Pinaalala ng ating mahal na Panginoon yung nangyari kay Lucifer. Si Lucifer na sa langit, nung siya nagka-pride, siya ang pinakamakapangyarihang anghel, pinakamarunong, pinakamagaling, maminamal nagkaroon ng pride, bigla siyang bumulusok mula sa langit, pababa doon sa impyerno. Kaya nag-warning ang mga beloved children na ang nagpapagaling dito ay ang ating pinakamamahal na Panginoon, hindi preacher. Amen. Kaya sabi ng malapanon sa mga alagad, nakita ko si Satanas na gaya ng lintik na bumubulusok mula sa langit pababa. Ibig sabihin, pinaalala sa mga apostol, sa mga bagong mga preacher, na huwag kayong matulad kay Satanas. Baka magkaroon din kayo ng pride. Sabi, huwag kayong magala kung ang mga masamang espiritu nagsisuko sa inyo. Huwag kayong magala kung kayo nagpapagaling ng karamdaman. Huwag kayong magala kung ang mga tuklaw ng ahas hindi tumatalab sa inyo. Ang ikagalak nyo, nakasulat ang pangalan nyo sa aklat ng buhay. Sapat na yun. Hindi mahalagang sumikat tayo, hindi mahalagang mapanood tayo sa telebisyon. Ang pinakamalaga, nakasulat yung pangalan natin sa aklat ng buhay. Amen? Meron nga dito, natuklaw ng ahas, maminamal, natuklaw ng cobra. Yung bata, hindi man lang, mas matindi yun. Hindi man lang, grabe ang himala doon. Hindi man lang nagkaroon ng mga signs na tinuklaw ng ahas yung bata. Talagang totally walang naramdaman yung bata. Ibig sabihin, yun ang totoong himala. Hindi tatalab sa iyo ang kamandag ng ahas. Ayun, tumalab pa eh. Tumalab pa yun. Pero talaga dito, hindi talaga tumalab sapagkat totoo na tayo po
ay nasa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero wag nating ikagalak yan, maminamahal. Ang ikagalak natin, yan ang patunay na sa gawain natin, sa gawain ito, masusulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay. Amen? Kasi puzzle ka, hindi mo alam. Nakasulat na kaya ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Kahit lahat ng mga religion, lahat ng mga born again fellowship, lahat ng mga churches, mga minamahal, ina-expect nila nakasulat ang kalang pangalan sa aklat ng buhay. Pero nakasulat sa Revelation 17 verse 8, marami pagdating sa paghukom, marami ang magugulat, wala ang pangalan nila sa aklat ng buhay. Sabi, at sila'y nang gilalas, nakita nilang wala ang pangalan nila sa aklat ng buhay. Pag wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay, itatapon ka sa dagat-dagatang apoy, sabi ng Biblia. Kaya mayroong mga signs, may palatandaan. Dito pa lang sa lupa, alam mo, nakasulat ng pangalan mo sa aklat ng buhay, at yan po, yung mga miracles na nagaganap sa atin. Sabi ng Biblia, magpapalayas ng demonyo, magpapagaling mga karamdaman, huwag niyong ikagalak yan. Ang ikagalak niyo, nakasulat na ang pangalan niyo sa aklat ng buhay. Amen? Ay yung sa preacher, maminamahal na naka-duty doon, binigyan lang po ng warning ng beloved children na ang Diyos ang nagpapagaling. Hindi po preacher, hindi po kung sino man ang nagpanalangin, kundi ang Diyos po, maminamahal, ang ating makapangyarihan Diyos. Kaya sa Kanya ang kalwatian, sa Kanya ang karangalan, sa Kanya, maminamahal, ang pinakamataas na pagsambat, pagluwalhati, huwag nating ibibigay sa tao. Amen? Purin pong ating pinakamamahal pang namaminamahal, minsan pa tayo po'y manalangin, sapagkat sabi ng banal na kasulatan, kapag nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, pakikinggan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga panalangin. Kaya sama-sama po tayo manalangin, ano man ang ating mga kahilingan, ano man ang ating mga pangailangan, mga minamahal ang ating mga prayer requests, ating pong minsan pang idulog sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, ano man ang ating mga problema, huwag natin sabihin sa iba, huwag nating ilagay, huwag niyong i-post sa Facebook, maminamahal. Sabihin niyo sa mahal na Panginoon, sabihin niyo sa mahal na Panginoon niyo, sabihin kung ano ang problema niyo, kung anong hinihingi niyo, sapagkat ang Diyos, maminamahal, siya po ay sabi ng Biblia, may higit na may kapangyarihan magbigay ng ating hinihingi, ng ating iniisip, higit pa sa ating hinihingi. Sabi ng Ephesians chapter 3, verse 20, higit pa sa ating hinihingi, higit pa sa ating iniisip, ang ipagkakalob sa ating ng mahal na Panginoon. Hingi ka lang ng pandesal, hamburger ang ibibigay niya. Hingi ka ng bisikleta, bibigyan ka ng kotse. Humingi ka ng bahay kubo, bibigyan ka ng mansyon. Ganun ang mahal na Panginoon, higit pa sa ating iniisip at higit pa sa ating hiningi ang ipagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi, hindi nanunumbat. Kaya nga sa Diyos natin sabihin, ano man ang ating mga kahilingan, ano man ang ating problema, ano man ang ating mga pangangailangan, sama-sama nating idulog sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Opo, dakilat, mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, sama-sama po naming idinudulog sa iyo lahat ng mga kahilingan ng mga anak mo sa oras na ito, mga taglay nilang mga problema, mga pangangailangan pinansyal, mahal na Panginoon, mga problema sa kanilang pamilya, ano man ang mga problema ang kanilang dinaranas sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, ano man ang mga taglay nilang mga karamdaman, ano man po ang mga kahilingan, dakilan Diyos, ikaw pong nakatatarok, ikaw nakaalam ng laman ng aming puso, mahal na Panginoon. Alam po namin, mahal na Panginoon, na sinabi mo na bago kami tumawag, ikaw ay sasagot, at bago namin sabihin ang aming mga pangailangan, alam mo na ang aming idinadaing sa iyo, dakilan Diyos. Kaya pagpalaan mo lahat ng mga anak mo, mahal na Panginoon, lutasin mo ang mga problema, pagaling mo mga taglay na karamdaman, ipagkalob mo, ano man ang kanilang kahilingan, higit sa lahat namin dinadalangin sa iyo, mahal na Panginoon. Alisin mo ang aming mga natitirang kahinaan, mahal na Panginoon, gawin mo kami sakdal, gawin mo kami karapat-dapat, hanggang kami po ay madatnan mo, mahal na Panginoon, hallelujah, na mainit na naglilingkod sa iyo, upang kami makasama sa iyong pagbabalik. Amin, dalangin ng lahat ito sa dakilat makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Patong natin ang ating mga kamay, maminamahal.
sa ating mga ulo at sa ating mga katawang may taglay na karamdaman, ang kabilang kamay, sa pananapanalangin natin, beloved Pastor, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida, tayo po'y hipuin, pagalingin ng ating mahal na Panginoon. Sinasaway namin lahat ng uri ng sakit, karamdaman, demons of infirmities and diseases, lahat ng mga sakit, karamdaman, ubo, sipon, trangkaso, hallelujah, high blood, mataas ang sugar blood, hallelujah, sinasaway namin lahat ng gawa ng kalabang, hallelujah, cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, lahat ng mga karamdaman, pinalalayas namin mga problema, malutas sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah, bless us, Lord God, in Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Tayo po'y tumayo, maminamahal. At sabay-sabay tayong sisigaw habang tayo po'y tumatalon. Maminamahal, sabi ng Lucas 6:23, magsulandag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Ito po'y appreciation. Napakasimple lang ito, maminamahal, pero sa ibang churches, hindi po natin nakikita yung ganitong senaryo, pero nalulugod po ang Diyos dyan. Gusto ng mahal Panginoon, maminamahal, ina-appreciate natin yung mga tinatanggap natin sa Kanya, lalo na yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kaya sabay-sabay sumigaw ba tayo tumatalon, sabihin natin ng malakas na hallelujah, praise the Lord, 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang ating announcement para sa ating mga beloved youth choir, pag kayo'y dadalo, kailangan, kahit hindi kayo kakanta, naka-uniform kayo sa ating mga youth choir. Automatic yan, naka-uniforme ang ating mga youth choir. Gaya ng Jesus Finest Generation Choir. Kapag Biyernes, hindi sila kumakanta ng Biyernes, pero naka-uniforme pa rin ang Jesus Finest Generation Choir. Yung ating pong mga tungkulin dito sa church, ito po ay pinaka-office natin. Kaya dapat naka-uniforme tayo kapag tayo nasa ating office. Pinaka-office natin itong church, kaya nga dapat kahit hindi tayo kakanta, naka-uniforme pa rin tayo sa ating mga beloved youth choir. At mga minamahal, ang ating pong overnight prayer ay magsisimula pa na alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga ng Sabado, ang ating overnight prayer sa darating na Biyernes. At sa darating na Linggo, naman magsimula po tayo ng alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, maminamahal. At ang ating webcast, ang ating live streaming, tandaan nyo, maminamahal, kaya ipinantulot ng Diyos sa mga huling araw na meron ng webcast. Tinanggal ng Diyos ang ating radio program. Pinalit po yung webcast natin, maminamahal, from Monday through Saturday, 9 p.m. to 10 p.m. para masunod po natin yung greatest commission, the Great Commission. Go ye into the world and preach the gospel to every creature. Yan po ang greatest commission. Yan po'y tungkulin nating lahat. Hindi natin magagampanan yan kung wala tayong Jesus Miracle Hour. Wala tayong webcast. Sa pamagitan ng webcast, naabot po ang ating mga kamag-anak natin sa ibayong dagat. Mga kakilala natin, mga naka-phone book sa ating mga cellphone. Pasahan natin, i-share natin ang ating Jesus Miracle Hour. Meron tayong programa maminamahal sa Maynila, sa DCME. Naka-webcast din po yan sa Bataan, meron po tayo sa Alas Asin, Bataan, alas 7 hanggang alas 8. Sa Cebu, maminamahal, sa Zamboanga, meron din po tayo 8 to 9. At dito po sa Olongapo, 9 to 10. At sa Dako naman ng Maynila, maminamahal, 10:30 to 12:30. Ang ating pong mga webcast, ang ating mga gawain, maminamahal, pwede nating i-share yan. Pero nyo, kung lahat ng mga gawain natin, sinishare natin, imposible na, maminamahal, na hindi makarinig ang mga loved ones natin, mga mahal natin sa buhay. Nasa kanila na yun kung hindi nila bibigyan ng importansya. Sabi ng Ezekiel chapter 13, verse 11, sa makinig sila o hindi, kinakailangan natin ipangaral ang salita ng mahal na Panginoon. Kaya po, pinaintulot ng Diyos ang ating webcast para hindi na tayo maglalakbay, hindi na tayo pupunta sa ibayong dagat para share ng ating mga mahal sa buhay. Through webcast, live streaming, nasa-share natin yung ating mga gawain. Nagagawa na po natin yung go ye into the world and preach the gospel to every creature. Kaya nga, maminamahal, gawin po natin yan.
Sabi nga, maminamal na nga banal na kasulatan, sa ginagawa mong ito, sarili mo nililigtas mo, pati ang mga makikinig sa iyo, pati sa mga napasahan mo ng ating gawain. At meron tayong dayans, meron tayong counseling, maminamahal, sa hindi po nagmamadali, at pakiligpit natin mamaya ang ating mga upuan bago tayo, mga minamahal, umuwi, lalo sa ating mga beloved choir members. Tayo tumayo na po, maminamahal, dadako na po tayo sa ating pansamantalang pag-iwaiwalay, sa ating closing prayer. Narito po ang ating beloved Brother Freddy, panalangin po natin ang ating pansamantalang pag-iwaiwalay. Manalangin po tayo sa ating closing prayer. God bless po sa ating beloved ordained preacher, beloved brother po kuya, tayo manalangin. Opo, dakil sa langit, sa matamis at maparang pangalan mo na Panginoon. Maraming salamat malabayan sa paglangis mo, sa bawat ito yung balagawain mo na Panginoon. Lalong-lalong malapit sa presensya na ibinuhos mo sa amin. Maraming salamat malapay noong. Lalo lang sa banal salita, malapay na pag-aralan. Iti mo sa aming puso't isipan na ito'y aming pumuhay hanggang sa pagbabalik. At sa araw ng Biyernes, malapay na muli mo kami balik sa balgawain upang ikaw aming papurin, pasalamatan, malapay na sa aming pag-uwi. Ingatan mo kaming lahat na makarating sa kanyang-kanyang tahanan, tagli namin kagalakan, kapayapaan sa aming puso't isipan. Ito ang aming samot dalangin sa matamis at makaparing pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga minamahal sa ating beloved choir members, mag 2 days tayo, mga minamahal, para po maano natin yung ating fasting bago dumating ating 50 years anniversary. Kahit 2 days sa isang linggo, mabuno natin, mga minamahal, yung pinagpa-fasting sa atin. God bless you po. Ingat po sa pag-uwi. We love you so much, but there's Jesus loves you more.